16 na barangay sa Toledo City, Cebu ang binaha kahapon bisperas ng bagong taon dahil sa walang tigil na ulan. Agad pong nilikas sa mga residenteng apektado ng baha. Nagpapatrol, Jude Torres. Sa lubid kumapit ang mga residente ng Barangay Tubod kagabi. Kailangan nilang lumikas dahil sa baha. Sa mga lugar na kaya pang lumusong ang sasakyan, dump truck ang ginamit para ilikas ang mga binaha papunta sa gym. 700 residente ang inilikas, kabilang ang 84 anyos na si Lola Epifania na mag-isa lang sa bahay nang rumagasa ang baha. Sabi niya, tungkod lang ang ginamit niya habang paalis ng bahay papunta sa mas ligtas na lugar. 16 na barangay ang binaha. Ilan sa mga lugar hanggang dibdib ang lalim ng tubig. Pero kanina, humupa na ang baha sa ilang barangay. Ikinagulat ni Aling Rochi ang dinatnan sa kaniyang bahay. Sabi niya, nabasa ang lahat ng kaniyang appliances. Pinasok din ng baha pati classroom sa Magdugo National High School. Nagiba pati haligi ng paaralan. Sabi niya, imumungkahin niyang wala munang pasok sa mga binahang paaralan. Muntik namang natabunan ng gumuhong lupa ang bahay sa Upper Landahan. Jude Torres, ABS-CBN News, Toledo City, Cebu. Umakyat na po sa 37 ang nasawi sa Balabac, Palawan dahil sa pananalasa ng bagyong Vinta. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Diyan ka lang, huwag ka nang bababa. Sa kuha ng Philippine Coast Guard, makikita ang pagsagip sa isang lalaki na nakasakay sa isang kahoy at palutang-lutang sa dagat. Kita rin ang isang bangkang tumaob. Sa isa pang video, isang mangingisda naman ang nasagip mula sa kanyang bangka na agad hinila para isakay sa rescue vessel. Tila hinang-hina ang lalaki at hindi makagalaw. Hindi malinaw kung gaano na sila katagal sa laot. Pero ayon sa Coast Guard, kasama sila sa mga na-rescue sa gitna ng dagat nang manalasa ang bagyong Vinta sa Mangsi Island, ang pinakatimog na isla sa Balabac, Palawan. Sa tala ng Palawan PDRRMO, umabot na sa 37 ang namatay. Pero 17 pa lamang ang nakilala na. Karamihan sa kanila, mga mangingisda. Very devastating talaga yung mga kalagayan ng ating mga. Meron kaming sinabi na 2 survivor na ikinabalik namin sa bayan ng Rizal. In fact, we still have 22 missing persons. Ongoing yung search, no? Sa aerial shot ng Western Command, kitang-kita ang malaking pinsalang iniwan ng bagyong Vinta. Wasak ang mga bahay, maraming bubong ang natangay at mga punong nabuwal. Pati opisina ng Coast Guard, hindi nakaligtas. Umabot na sa mahigit 3,600 ang pamilyang apektado sa buong Palawan. In-ensure namin na lahat ng kanilang mga needs, especially sa food, ayun na ibibigay natin, no? Dahil sa banta ng masamang panahon, nasa 60 pamilya na ang inilikas mula Mangsi Island papunta sa mainland Balabac. Patuloy naman ang paggagapak ng sagip kapamilya at ng ABS-CBN Palawan na relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo. Jervis Manahan, ABS-CBN News, Palawan. Kanina po, kabayan, ay bumitaw ang ating signal, kaya bigla ako nawala. Sa dami ho ng tao ngayon dito sa Rizal Park, umabot na sa 200,000 ang mga namamasyal ngayon dito. At napuno din ang mga pasyalan ng iba pa mga lugar ng ating mga kababayan na masayang ipinagdiwang ang unang araw ng bagong taon. Live mula sa MOA, Mall of Asia, sa Pasay City, nagpapatrol si Apple Salandoni. Apples, nung Pasko, nandiyan kami. Ano-ano ngayon? Kamusta ngayon dyan? At ano-ano ang mga attraction dyan ngayong bagong taon? Isang magarbong pagsalubong sa bagong taon ang taunang Grand Balloon at Mascot Parade dito sa MOA sa Pasay City. Tampok ang sari-saring cartoon characters. Ang mga mascot may kasama pang Royal Marching Band. Pagkatapos ng Grand Parade, may meet and greet ang fans sa kanilang paboritong characters. Talaga yung time nila to enjoy. Plus, may mga pera yan eh. Nag-enjoy naman ang ocean at sea lovers sa mga nakitang yamang dagat sa Ocean Park. Tampok dito ang kakaibang oceanarium na mahigit 10,000 isda. Dapat natin pangalagaan yung mga tirahan nila para kasi tayo rin naman yung nagbe-benefit eh.
Dagsa naman ang mga mahilig sa rides sa amusement park dito. Patok ang classical carnival rides gaya ng Ferris wheel at roller coaster. At ang latest attraction, ang Art Alive. Dito pwedeng magpa-picture gamit ang smartphone. At sa tulong ng isang application ay magkakaroon ng effect na parang nabubuhay ang mga character ng painting. Meron ding thrill rides gaya ng surf dance at jungle splash. Ayon sa mga namasyal at nag-enjoy ng mga atraksyon, higit pa man sa kasiyahan, ang pinakamahalaga daw ay makasama nila ang kanilang pamilya, mga kaibigan at mahal sa buhay ngayong unang araw ng bagong taon. Kabayan? Maraming salamat, Apple Salandoni live mula sa may Pasay City. Samantala, dumagsa naman ang mga kababayan po natin sa Quezon City Memorial Circle at sa La Mesa Eco Park para doon ipagdiwang ang bagong taon. Buong araw po silang nag-enjoy sa mga atraksyon kasama ang mga pamilya. Nagpapatrol si Bianca Dava. Maaga pa lang mahaba na ang pila sa labas ng La Mesa Eco Park sa Quezon City. Isa ang pamilya ni Rachel sa mga unang dumating sa parke. Kasama ang mga kapatid, anak at pamangkin, sa damuhan na sila naglatag ng banig. Hindi naman matatawaran ang ngiti sa mga labi ng mga batang enjoy na enjoy sa swimming pool at horseback riding. Hindi lang magkakamag-anak ang namamasyal dito para ipagdiwang ang bagong taon. Mayroon ding magkakatropa at magkasintahan. Dagsari ng mga tao sa Quezon City Memorial Circle. Sina Mark, nag-set up pa ng tent dahil magpapagabi na raw sila dito. May baon silang mga pagkain na pagsasaluhan. Bukod sa bagong taon, ipinagdiriwang din nila ikalawang kaarawan na kanyang anak na si Brent. May playground din dito para sa mga chikiting. Kung may extrang budget, pwede ring sumakay sa mga nakakatakot na rides sa Circle of Fun. Ang mga anak ni Aling Ellen, paborito raw ito kaya't kada January 1, bumabalik sila para sumakay dito. Nasa 80 hanggang 120 pesos ang bayad sa bawat ride. May mga bisikleta ring pwedeng arkilahin sa halagang 100 hanggang 150 pesos kada oras. Kung pagod na sa pamamasyal, maraming kainan ang pagpipilian sa loob ng parke. May mga tiyangge rin. May mga security guard namang umiikot para siguruhin ang kaligtasan ng lahat. Pakiusap ng pamunuan ng mga parke, huwag itapon kung saan-saan ang may iwang basura. Bianca Dava, ABS-CBN News.